Kabanata 1191. Alisin siya. Upang makapasok sa transcendent state, karaniwang kailangan ng isang tao na gumamit ng kakaibang cultivation technique upang linangin ang panloob na lakas. Maliban doon, ang ilang nangungunang martial arts henyo ay maaaring pumasok sa estado ng transcendental sa pamamagitan ng kanilang pag-unawa. Pero, anong klaseng sitwasyon ang lalaking ito? Paano siya nakapasok sa estado ng transcendent sa pamamagitan ng pagkain ng laman ng tao? Haha, mamayang gabi, Sis Ins, sisiguraduhin kung magiging maganda ang gabi mo. Si Garth Cheever ay medyo kumpiyansa na siya ang panalo sa laro. Kung hindi, hindi siya mangangahas na gamitin ang kanyang mga mata bilang isang taya ng walang ingat. Umupo si Garth sa isa sa mga sofa sa tabi ng octagon cage. Muli, iniikot niya ang red wine sa kanyang baso. Abel, bakit parang nakakakilabot ang lalaking iyon? Nakaramdam din ng kaunting kawalan ng katiyakan si In sa mga sandaling ito. Huminga ng malalim si Abel at sinabing, huwag kang mag-alala. I'll definitely win this one for you. Pagkasabi nun, tinitigan niya ang octagon cage at naglakad papunta dito. Sa oras na ito, minunguya pa ni Hannibal Lecter ang malaking tipak ng hilaw na karne. Nang matitigan niya si Abel, ibinukan niya ang kanyang bibig at bumungad sa kanyang bibig ang mga dagwang ngipin. Sa katunayan, siya ay tumingin na medyo nakakatakot. Ito ay sapat na upang takutin ang isang bata na lumuha. Bago siya makalapit sa octagon cage, naramdaman ni Abel ang amoy ng alon ng dugo na tumama sa kanya sa ulo. Matagal-tagal na rin mula nang siya ay naging kasing alinlangan ng isang kalaban gaya niya ngayon. Gayunpaman, bilang isang henyo sa martial arts, si Abel ay may pagmamalaki. Kapag ang hirap ay nagiging mahirap, ang mahirap ay ang simulain ni Abel, kaya nang sa wakas ay nakaharap niya si Hannibal, si Abel ay hindi nakaramdam ng takot ngunit parang nasa sabik. Sa huli, binuksan niya ang pinto ng octagon cage at pumasok dito. Ang mabigat na pinto ng kulungan ay isinara ng malakas. Agad na umalangaw-ngaw ang isang kaway ng mga sipol at palakpakan mula sa paligid. Anak, napakabata mo pa, transcendent ka na. Tiyak na napakasarap ng laman mo. Nang makita ni Hannibal ang maaraw at gwapong si Abel na nakatayo sa kanyang tapat, kumilos siya na parang isang namumuong dalaga, kung saan panay ang paghampas niya sa kanyang mga labi. Nakaramdam ng pagkasuklam si Abel tungkol dito. Gayunpaman, hindi ito nakagambala sa kanyang kaisipan. Siya ay itinuturing na medyo matangkad para sa isang lalaki, ngunit siya ay tila isang bata bago si Hannibal. Ang eksenang ito ay parang eksena kung saan nag-one-on-one na katulad sa pelikula. Walang referee sa loob ng octagon cage, at walang judge sa tabi nila. Kaya naman magkaharap sina Abel at Hannibal sa loob ng hola. Ang makapal na hininga ng digmaan ay nagsimulang mag-alab ng walang tigil sa loob ng hola. Tapusin mo siya. Sa sandaling ito, si Garth, na nakaupo sa sofa sa labas, ay biglang natuwa. Naikuyom niya ng mariin ang kanyang mga kamao, at ang red wine glass sa kanyang kamay ay nadurog na nagkapira-piraso ng kalansing. Nagpakawala si Hannibal ng malahayop na mababang dagandong sa loob ng hola habang kumari pa siya ng takbo patungo kay Abel na parang kanyan. Nagsimula na ang malaking labanan. Bagamat malaking tao si Hannibal, hindi naman siya ganoon kabagal. May mga bakas din ng malagkit na dugo ang kanyang kamao. Kapag ikinuyom niya ang kanyang mga kamao, umumbok ang mga daluyan ng dugo sa kanyang kamay na medyo nakakatakot. Nagpakawala ng suntok si Hannibal, at mabilis na naiwasan ni Abel ang pag-ataking iyon, na naging sanhi ng malakas na pagtama ng suntok ni Hannibal sa dingding ng hola. Ang pader ng hola ay hindi tiyak na binubuo ng ordinaryong wire mesh. Ito ay hinabi ng rebar, sunod-sunod, kung saan ang bawat isa ay kasing kapal ng daliri. Nang mabali ang kamao ni Hannibal sa dingding, ang suntok niya ay agad na naputol ang ilang rebar. What a powerful force! This guy is not a monster, right? Si Oswin Vita at ang iba pang nakapaligid kay Ins Alroy ay nakalanghap ng malamig na hangin nang makita nila ang eksena. Bilang nangungunang playboy sa Imperial Capital City, dapat ay marami na silang nakipag-ugnayan sa mga manlalaban noon. Ngunit, tiyak na ito ang unang pagkakataon na nakatagpo sila ng napakalakas na freak sa loob ng octagon cage. Tanong ni Oswin, Sis Ins, si Bro Abel siguro nakasagap ng mahigpit na karibal this time. Mablock kaya niya? Sobrang sama ng loob ang naramdaman ni Ins. Sinipa niya ang katawan ni Oswin at sinimangutan, umpisa pa lang ito, at binati mo na ako ng malas. May death wish ka ba? Napagtanto ni Oswin na baka may nasabi siyang mali at nagmamadaling isip ang kanyang bibig.
Sa kabilang banda, hiniling ni Garth na may magbuhos sa kanya ng isa pang baso ng alak. Tumingin siya sa red wine glass para silipin si In sa tapat. Nakasuot ng puting damit ang dalaga na parang diwata. Pakiramdam ni Garth ay lalo siyang nasasabik. Sa sandaling ito, nagsimulang makipaglaban sina Abel at Hannibal sa loob ng hola. Si Hannibal ay kumilos tulad ng isang cannonball ng tao na naglulunsad ng isang pag-atake mula sa mga gilid sa Abel mula sa simula ng labanan. Bawat suntok niya ay may dalang puwersang nakakabasag ng lupa. Si Abel, sa kabilang banda, ay hindi nang ahas na makipaglaban kay Hannibal. Ang kanyang bilis ay napakabagal, at ang kanyang paggalaw ay medyo kakaiba. Dapat ay nasanay na siya sa 9 steps to disorientation, ang cultivation method ng pamilya Alroy. Bagamat hinahabol ni Hannibal si Abel upang atakihin siya sa laban, nabigo ang kanyang pag-atake kay Abel dahil sa kanyang hindi mahuhulaan ng mga hakbang. Sa paglipas ng panahon, si Hannibal ay nagsimulang mawala ng pasensya. Sabi niya, "Bata, patuloy kang umiiwas sa mga pag-atake. Anong klase kang lalaki? Kung kaya mong lumaban, mas mabuting tumigil ka na dyan at labanan mo ako ng totoo." Umungol si Hannibal, at ang kanyang mga kamao ay muling lumipad kay Abel na parang kanyan. Si Abel naman ay hindi nagbago ng taktika. Umasa pa rin siya sa kanyang high-speed motion technique para makaiwas sa pag-atake. Hindi nagtagal, nagpalitan ng 12-dosenang suntok ang magkabilang panig. Puno ng butil ng pawis ang mukha ni Hannibal. Mas galit pa ang itsura niya ngayon. Nagmura siya, "Pumunta ka sa kamatayan." Pagkatapos, binato niya ang isa pang suntok na nagdadala ng matinding puwersa. Sa pagkakataong ito, hindi nakatakas si Abel bagkos ay naiwasan niya ang suntok ni Hannibal patagilid. Pagkatapos ay inatake niya ito at sinundan ito ng isang sidekick na walang awa na nakadugtong sa baywang ni Hannibal. Boom! Isang mahinang tunog ang tumunog. Pakiramdam ni Abel ay parang tumama ang kanyang sipa sa pader na pinaghalo ng bakal at semento. Masyadong hindi kapanipaniwala ang depensa ng kanyang kalaban. Sa wakas nag-strike ka. Matapos masipa ni Abel, hindi nagpakita ng anumang pahiwatig ng sakit si Hannibal. Sa halip, siya ay labis na nasasabik. Sa mismong sandali nang iurong ni Abel ang kanyang binti, biglang bumilis si Hannibal at napahawak sa bukong-bukong ni Abel. Boom! Kinaladkad si Abel sa ere. Ang buong katawan niya ay pinaikot ni Hannibal bago siya bumagsak sa lupa. Ang lupa ay hindi eksaktong gawa sa kahoy kundi solidong konkreto. Ang bagsak na ito ay agad na lumikha ng mga bitek na parang sapot ng gagamba sa konkretong sahig. Isang malungkot na sigaw ang pinakawalan ni Abel at bumulwak ang isang subo ng dugo. Abel. Sa labas ng octagon cage, nagulantang lahat si Ince at ang iba pa nang masaksihan nila ang eksenang ito. Baka sa mukha nila ang kaba. Si Garth, na nakaupo sa sofa sa tapat ng hola, ay nagpakawala ng tawa at sinigawan ang hola. He praised, "Good job. Iyan na. Bugbugin mo siya, bawasan mo siyang baldado, ay abolish siya, at manatili sa lupa." Kabanata 1192. Mag-ingat. Abel Alroy. Si Abel Alroy sa lupa na may nakasulat na sakit sa buong mukha. Si Hannibal Lecter, gayunpaman, ay nakahawak pa rin sa kanyang bukong-bukong at handang maglunsad ng pangalawang pag-atake. Sa ganoong kagyat na sitwasyon, biglang nag-condense si Abel ng puting gas sa pagitan ng kanyang mga palad. Sa susunod na segundo, ang puting gas ay bumuo ng isang solidong puwersa at agad na binaril kay Hannibal. Isang mahinang dagandong ang pinakawalan ng lalaki at walang malay na binitawan ang kanyang palad. Mabangis siyang umatras ng ilang hakbang, at ang malakas na puwersang binaril ni Abel ay naghiwa ng butas sa likod ng kanyang kamay. Ibinalik ni Abel ang paa sa lupa at inayos ang paghinga. Nang muli siyang tumingin kay Hannibal, ang mga sulok ng kanyang bibig ay kumulo sa isang malabong arko. "Anak, anong lakas ng loob mong gamitin ang iyong panloob na lakas para saktan ako? Hinahanap mo ang iyong kamatayan." Medyo nagtatampo si Hannibal. Mariin niyang ikinuyom muli ang kanyang mga kamao. Gayon din, isang mahinang puwersa ang bumabalot sa kanyang katawan. Clump clump clump. Nang tumuntong si Hannibal sa sahig, umalangaw-ngaw ang buong lupa ng makapal na clumping. Nanginginig ang buong holo mula rito. Boom boom boom. Sa ilalim ng kanyang nagngangalit na galit, bumagsak ang mga kamao ni Hannibal na parang unos, sunod-sunod na walang tigil. Muli, ginawa ni Abel ang 9 steps to disorientation na umiiwas sa mga atake ni Hannibal sa pinakamabilis na bilis. Medyo matinding pinsala ang natamo ni Abel mula sa pag-atake ni Hannibal.
Ngunit, mukhang hindi siya nakaranas ng labis na pinsala dahil mas komportable siya kumpara sa ngayon. Ang enerhiya sa pagitan ng kanyang mga palad ay patuloy na namumuo at sa wakas ay tumiga sa isang sangkap. Pagkatapos, ipinagpatuloy niya ang pagsabog nito kay Hannibal. Sa kanyang maliksi na galaw ng katawan at malalakas na puwersa, ang mesa sa loob ng octagon cage ay agad na nabaligtad. Sa loob ng 1 minuto, si Hannibal ay nabugbog at nabugbog. Galit na galit si Hannibal na ang kanyang isip ay ganap na nahulog sa isang irritable na estado. Sa oras na ito, kinuha ni Abel ang tamang sandali. Pagkatapos nito, inikat niya ang kanyang katawan sa hangin at naglunsad ng isang roundhouse na sipa ng malakas sa ibabaw ng ulo ni Hannibal. Sa isang malakas na putok, naramdaman ni Hannibal na sumabog ang kanyang ulo sa isang buzz. Pagkatapos, nagsimulang manginig ang buong katawan niya. Nang muli siyang tumingin sa harapan, pakiramdam niya ay may mabibigat na anino sa lahat ng dako sa kanyang harapan, at ang buong katawan niya ay nasa estado ng hypnotic na ulirat. Ako na ang mag-counterattack. Bumagsak si Abel sa lupa, ginawang bagyo ang kanyang katawan, at sumugod sa Hannibal. Boom boom boom. Isang malakas na tunog ng banggaan ang agad na umalangaw sa loob ng octagon cage. Ginamit ni Abel ang lahat ng kanyang mga paa upang ilunsad ang pinakamabangis na pag-atake kay Hannibal. Sa ilang segundo, hindi kukulangin sa 20 beses na nataman niya ang katawan ng kanyang karibal, kung saan nasusunog ang bawat suntok mula sa kanya. Sa huli, nang umatras si Abel, nabugbog at namaga ang katawan ni Hannibal habang umiikot siya sa mismong lugar. Inihagis ni Abel ang huling suntok sa tagiliran at ibinaba ang kanyang kamao sa templo ni Hannibal. Buzz! Sumabog na naman ang utak ni Hannibal sa panibagong ugong. Sa huli, na-blackout siya at diretsyong bumagsak sa lupa. Tagumpay! Sa labas ng octagon cage, lahat sila Ince, Oswin, at iba pa ay sumigaw sa tuwa. Brother Abel lived up to his reputation as always. He is too mighty. This Hannibal is just garbage in front of my bro Abel. Ha ha ha. Si Austin at iba pang spoiled brat ay tuwang-tuwa na sumayaw sa tuwa, habang ang mukha ni Ince ay natatakpan din ng isang tagumpay ng ngiti. Bamaling ang ulo ni Austin para tingnan si Garth. Dalhin mo sa akin ang kutsilyo. Inabot ni Ince ang kamay niya. Kaagad, isang mayaman na bata ang nag-abot sa kanya ng isang napakagandang punyal. Kinuha niya ang punyal at naglakad palapit kay Garth na may kagalakan na ekspresyon. Hiniling niya, Garth, natalo ka. Maging mabuting bata ka ngayon, at hayaan mong dukutin ko ang iyong mga mata. Sa oras na ito, nakaupo pa rin si Garth sa sofa, ngunit hindi siya mukhang natatakot. Tanong niya, Ince, seryoso ka ba na gusto mong pumunta sa lahat? Natawa si Ince, you bet, you pay. This is the rules of the octagon cage. Bakit? Gusto mo bang balikan ang sinabi mo? Natalo ka. Hindi ka na makaka-back out ngayon. Muhahaha. Nakakagulat, nagpakawala ng malakas na tawa si Garth. Aniya, sis, Ince, hindi pa kompleto ang larong ito. Hindi pa napagdesisyonan kung sino ang mananalo. Bakit ka ba kinakabahan? Ano? Biglang nagmura si Ince at sinabing, yung pinagsasabi mong Hannibal mo, natamba na sa lupa. Ako ang nanalo kaya. Gayunpaman, bago natapos ni Ince ang kanyang mga salita, natigilan siya sa susunod na segundo. Hindi lamang siya nataranta, ngunit ang mga mata ng iba pang katabi niya ay nanlaki, na may gulat na nakasulat sa kanilang mga mukha. Sa octagon cage, natalo ni Abel si Hannibal. Lalakad na sana siya palabas ng hola. Pagdating niya sa labasan, bigla siyang nakaramdam ng matinding pang-aapi mula sa likuran niya. Iyon ang pakiramdam na parang isang primitive beast ang nakatayo sa likuran niya. Tumigil si Abel sa kanyang kinatatayuan at dahan-daang lumingon. Boom! Ang tunog ng damit ay napunit at sumabog sa likuran niya. Si Hannibal, na sa una ay nasa lupa, ay nakabawi sa isang punto. May hawak siyang syringe sa kanyang kamay, na naglalaman ng pink na likido sa loob ng syringe. Siya mismo ang nagturok ng gamot sa kanyang leeg. Kasabay ng pagpasok ng likido sa kanyang katawan, nagbago si Hannibal. Ang kanyang mga mata ay kumikinang sa dugo. Kitang-kitang umuumbok ang mga ugat sa kanyang katawan, at umaatungal na parang hayop. Kasabay ng hindi matiis na enerhiya mula sa kanyang katawan, ang kanyang jacket ay pumutok. Sa sandaling ito, si Hannibal ay naging isang halimaw, isang makapangyarihang nilalang. Ingat ka, Abel! Sa labas ng octagon cage ay lumabas ang sigaw ni Ince, habang si Abel naman ay umiwas sa gilid. Nabato ang kamao ni Hannibal sa kinatatayuan niya kanina.
Ang kanyang kamao ay mabangis na dinurog ang lahat ng mga rebar na iyon, na gumawa ng malaking butas sa dingding ng octagon na hola. Roar dagandong dagandong. Lahat ng suntok niya ay sumablay. Gayunpaman, hindi tumigil si Hannibal kahit kaunti. Tumalikod siya at inilunsad muli ang mabangis na pag-atake kay Abel. Sa oras na ito, ang bilis at lakas ni Hannibal ay mas malaki kaysa kanina. Maabutin pa niya si Abel, na nagsumite ng 9 steps to disorientation. Boom boom boom. Sa loob ng octagon cage, sunod-sunod na umalangaw-ngaw ang tunog ng pumutok na kamao ni Hannibal. Ilang sandali pa ay tila nasa deadlock si Abel ng kanyang kalaban. Hindi siya nakahanap ng pagkakataong maka-counterattack. Anong nangyayari dito? Napakunot ng noo si Abel na para bang may naisip. Pagkatapos, nagbago ang ekspresyon niya, Red Spider. This guy is using the forbidden drug, Red Spider. Boom! Noong tulala pa si Abel, mabigat na dama po ang kamao ni Hannibal sa kanyang dibdib. Sa mga sandaling ito, si Abel ay tila nasagasaan ng isang malaking truck. Ilang metro ang layo ng kanyang katawan, tumama sa gilid ng octagon na kulungan bago tumalbog sa lupa. Kabanata 1193. Pagsuko ko. Bago pa makabangon si Abel Alroy mula sa lupa, muling lumapit sa kanya si Hannibal Lecter. Pagkatapos ay binuhat niya si Abel mula sa lupa na parang manok, at muli niya itong inihagi sa pader sa tabi niya. Poof! Tumalsik ang dugo sa bibig ni Abel. Naramdaman niyang dinudurog ni Hannibal ang kanyang mga laman loob at buto. Ang matinding sakit ay nagpahinto sa kanya sa paggamit ng anumang lakas. Sa sandaling ito, sa wakas ay nag-react si Ins at ang iba pa sa labas ng octagon cage. Red Spider. Red Spider yan. Isang alon ng matinding galit ang bumalot kay Ins Alroy. Galit siyang naglakad patungo kay Garth Cheever at hinaila siya sa kwelyo. She threatened, Garth, how dare you use Red Spider? This is a forbidden drug. May death wish ka ba? Gayunpaman, hindi naman kinabahan si Garth. Ngumiti siya at tinulak ang kamay ni Ins. Aniya, sis Ins, huwag mo ba akong hampasin ng dila? Ano ang batayan mo para akusahan si Hannibal sa paggamit ng Red Spider? Dapat mong malaman na ang Red Spider ay maaaring masiraan ng isip pagkatapos gamitin ang mga ito. Nakikita mo ba si Hannibal ay nawawalan na ng katinoan ngayon? Sabi ni Garth na napalingon sa kulungan. Sumigaw siya, Hannibal, patayin mo siya para sa akin. Oo. Sa loob ng hola ay dumating ang tunog ni Hannibal, na parang ang masamang espiritu ay nagmula sa kailaliman. Haha, pakinggan mo yan, sis Ins. Matino pa si Hannibal, kaya hindi mo ako basta-basta mabibintangan ng ganyan. Sa oras na ito, hindi sigurado si Ins kung ang gamot na pinainom ni Garth kay Hannibal ay Red Spider o hindi, ngunit kung ito man ay ang gamot o hindi, nasa ilalim pa rin niya ng impresyon na nanloko si Garth. Garth, anong pinaggagawa mo? Nakakahiya. Manliligaw. Paulit-ulit na umiling si Garth. Saway niya, sis Ins, anong ibig mong sabihin? Okay lang kumain na parang baboy pero wag magsalita ng parang isa. The rule of the octagon is the winner take it all, no matter what kind of method and means you use, panalo yan basta wala ng buhay ang kalaban. Sis Ins, hindi ito ang unang beses na tumambay ka sa Olympia Arena, nakalimutan mo na ba ang rules ng octagon? Medyo natahimik si Ins saglit. Ngunit, tama si Garth. Iyon talaga ang mga patakaran ng octagon. Ang panuntunan ng hinlalaki ng hola ay walang panuntunan. Hanggat maaalis ng isa ang kanyang kalaban, kahit anong paraan ang ginamit ng isa, ang taong iyon ang mananalo. Sa oras na ito, nagmumula sa octagon cage ang patuloy na pagsigaw ni Abel. Matapos inumin ni Hannibal ang gamot, ang kapangyarihang panlaban ni Hannibal ay na-upgrade ng ilang antas. Walang pagtatanggol si Abel sa harap ni Hannibal. Hindi nagtagal, pinalo ni Abel si Hannibal, at hinihingal na siya sa kanyang huling hininga. Kung magpapatuloy ito, tiyak na mawawala ng buhay ang lalaking ito. Nagsalin si Garth ng isa pang baso ng red wine at nakangiting tumingin kay Ins. Sabi niya, sis Ins, gusto mo bang ituloy ang laban? Huwag mo akong sisihin sa hindi ko pagbabala. Kung magpapatuloy ang laban na ito, tiyak na mamamatay itong batang si Abel. O, paano kung aminin na lang ang pagkatalo mo? Basta umamin ka sa pagkatalo mo, mapapatigil ko kaagad si Hannibal. Kung hindi, matatalo siya ni Hannibal hanggang mamatay. Aminin ang pagkatalo. Sa sandaling aminin ni Ins ang kanyang pagkatalo, kailangan niyang ibigay ang sarili kay Garth ngayong gabi.
Hindi inaasahan ni Ins na matatalo si Abel sa laban. Kinasusuklaman niya si Garth, kaya noon pa man ay gusto na niya itong turuan ng leksyon. Gayunpaman, hindi niya inasahan na magiging kasuklam-suklam si Garth. Umabot pa siya sa pag-inom ng gamot kay Hannibal. Ang sitwasyon ay ganap na lampas sa unang inaasahan ni Ins. Imposibleng aminin ko ang pagkatalo ko. Nagnganga ang ngipin ni Ins at tinitigan si Abel sa ibabaw ng octagon cage. Sumigaw siya, Abel, tumayo ka para sa akin at talunin mo siya. Sa loob ng octagon cage, si Abel ay nagtamo na ng matinding pinsala. Muling tumalo ng puting enerhiya mula sa kanyang katawan. Sa kabutihang palad, si Abel ay isang transcendent fighter. Kaya naman, nagkaroon siya ng lakas na protektahan ang kanyang katawan. Kung siya ay isang manlalaban ng antas ng Grandmaster, matagal na siyang pinatay ni Hannibal. Nagpalitan sila ng suntok sa tunggalian, muling napigilan ni Hannibal ang kapangyarihan ni Abel. Sa sandaling binawi niya ang kanyang kamao, hinawakan ito ni Hannibal. Nang marinig ang sigaw ni Ins, ilang beses na pinalo ni Abel ang kanyang kamay sa kanyang ulo upang ituwid ang kanyang isip at muling sumugod kay Hannibal. Ibinuko ni Hannibal ang dagwang bibig at marahas na kinagat ang balikat ni Abel. Agad niyang pinunit ang isang malaking piraso ng laman sa balikat ni Abel. Ang matinding sakit ay naging dahilan ng paghagulgol ni Abel habang ninunguyan ni Hannibal ang malaking bahagi ng laman ni Abel sa loob ng kanyang bibig, kung saan bumungad sa mukha ni Hannibal ang pagkalasing. Kinain kita. Hihihi. Pagkasabi niya noon ay muling sumugod si Hannibal kay Abel at muling kumagat sa kanya. This is cruel. It's just way too savage. Sa labas ng kulungan, hindi na nakatiis na manood si Oswin Vita at iba pang mayayamang bata. Ang brutal na eksena sa loob ng hall ay nagparamdam sa mga matataas na mayayamang bata ng Imperial Capital City na nangangati ang kanilang anit. Ate Ins, bakit hindi na lang natin aminin ang ating pagkatalo? Kung hindi, si Bro Abel ay baka ngangain hanggang buto ng lalaking iyon. Sa pagkakataong ito, gulong-gulo na rin ang puso ni Abel. Gusto ba niyang aminin ang pagkatalo niya? Kapag umamin siya sa pagkatalo, makakaranas siya ng bangungot ngayong gabi. Ngunit kung hindi niya gagawin, si Abel ay itatalaga sa kamatayan. Sobrang lagot si Ins. Naikuyom niya ang kanyang mga kamao, mabigat ang paghinga habang tumataas baba ang kanyang dibdib. Siya ay tumingin ng napakasakit. Sis Ins, kapag hindi ka umamin ng pagkatalo ngayon, mawawalan ka na ng pagkakataon. Noon, hindi lang si Abel ang papatayin ni Hannibal, kailangan mo pa akong samahan ngayong gabi. Shut up! Angal ni Ins kay Garth sa kabila ng kanyang kumukulong galit. Sa huli, wala na siyang magagawa. Hindi siya makatayo at panoorin ang pagkamatay ni Abel. She said, "Stop. That's it. Aaminin ko ang pagkatalo ko." Ha, hindi ka panipaniwala. Tumawa ng malakas si Garth. Natuwa siya sa naging desisyon ni Eve. Ibinaba niya ang baso ng alak sa kanyang kamay at inikat ang ulo para tingnan ang octagon na hola. Sabi niya, Hannibal, stop it. Sa sandaling ito, papunit na sana ni Hannibal ang isa pang kapirasong laman sa katawan ni Abel, ngunit nang marinig niya ang boses ni Garth, tuluyan na niyang binitawan si Abel. Sa loob ng hola, walang magawa si Abel na nakadapa sa lupa. Puno ng sariwang dugo ang buong katawan niya. Dalhin mo siya sa ospital, utos ni Ins. Agad na tumakbo si Oswin at ang iba pa patungo sa kulungan. Nang tumingin sila kay Hannibal, na nakatayo sa gilid at ngumunguya ng hilaw na karne, naramdaman ni Oswin at ng iba pa ang kilati sa kanilang anit. Bro Abel, makakapit ka pa ha. Nagmamadaling tinulungan ni Oswin si Abel na makatayo sa lupa. Nahulog na si Abel sa semi-conscious state. Ang buong sitwasyon ay mukhang napaka-unpromising. Sa kabilang side, inutusan ni Garth ang waitress na magbuhos muli ng 2 baso ng red wine. Inabot niya ang isang baso kay Ins. Nakangiti niyang sabi, Sis Ins, we will definitely have a very wonderful time tonight. Lahat ng nerbiyos ni Ins ay natense. Sinabi niya, Garth, sigurado ka bang gusto mong gawin ito? Alam mo ba ang mga kahihinatnan? Kabanata 1194. Iligtas si Ins Alroy mula sa kanyang kakahiyaan. Garth Shiver chuckled and said, Sis Ins, sabi mo noon payag kang tumaya at tumanggap ng pagkatalo. Ano? Do you want to back out now? Ins Alroy gritted her teeth and said, mababayaran kita. Sa tingin mo kulang ba ako sa pera? Naging malungkot at malamig ang ekspresyon ni Garth. Sabi niya, Ins,
pwede kang bumalik sa pagkakautang ng marami sa Imperial Capital City, pero talagang hindi ka na makakabalik sa taya ko. Ginagamit ko pa nga ang sarili kong mga mata para tumaya sa iyo. Sabi ni Garth na nagunat ng kamay. Hahawakan na sana niya ang mukha ni Ins. Huwag mo akong hawakan. Mariing tinampol ni Ins ang kamay ni Garth habang hinihila niya ang itim na leather whip niya. Ano Ins? Gusto mo ba talagang bumalik sa pastahan mo? Sa sandaling ito, ang mukha ni Garth ay naging malungkot at malungkot din. Sinabi niya, kung maglakas loob kang bumalik sa taya na ito, huwag mo akong sisihin, si Garth, sa pagiging walang paggalang sa iyo. Sa tamang panahon, isang hindi kapani-paniwalang nakaistilong sasakyan ang nagmaneho patungo sa Olympia Arena at pumarada sa parking lot sa labas. Sa sandaling huminto ang marangyang sports car, nakakuha ito ng atensyon ng maraming tao. Lumabas ng sasakyan sina Tyr Summers at Sean Yarn. Hindi sila nagabala sa mga titig ng mga taong nakapaligid sa kanila. Tumingin si Tyr sa paligid niya. Tanong niya, Lolo Sean, sigurado ka bang lilito dito si Red Spider ngayong gabi? Sumagot si Sean, ito ang lugar. Ang Olympia Arena ay ang pinakasikat na underground boxing ring para sa mayamang spoiled brat mula sa lungsod. Ang intel na may Red Spider na lilito dito ay tiyak na hindi magiging mali. Kung gayon, ano ang dapat nating gawin upang mahanap ang Red Spider? Sagot ni Sean, napakasimple. Dapat lumitaw dito ang Red Spider para sa boxing. Maraming rings dito. Mamaya, kailangan na lang nating obserbahan ang mga fighters na iyon sa ring. Kung sino man ang may sintomas ng berserk ay dapat na kumuha ng Red Spider. Sa sandaling makita natin ang ganyan. Isang tao, dapat natin siyang supilan kaagad at pagkatapos ay sundin ang mga pahiwatig upang mahanap ang pinagmula ng Red Spider. Okay. Tumango si Tyr at sumunod kay Sean sa Olympia Arena. Pagpasok pa lang nila, napansin ni Tyr ang kaguluhan mula sa hindi kalayuan. Isang batang babae na nakaputi ang may hawak na katad na letigo sa kanyang kamay, nakikipaglaban sa ilang lalaki ng mag-isa. Magulo ang eksena. Maraming tao ang sumipol sa paligid niya. Ins, bakit siya nandito? Nakilala ni Tyr ang babaeng iyon sa isang sulyap. Natarante siya, at baka sa mukha niya ang pagkagulat. Anak ni Leonardo Alroy. Si Sean ay may malapit na pagkakaibigan sa pamilya Alroy, kaya gaya ng inaasahan, kilala niya si Ins. Ito ang lugar kung saan pinakagustong dumagsa ng malalaking fop sa Imperial Capital City. Bagamat babae si Ins, siya ay mapang-akit at paiba-iba, at mahilig din siyang makihalubilo sa mga malalaking fops na iyon sa mga regular na araw. Walang kakaiba sa kanya na nandito. Mukhang nagkaproblema siya. Hindi gaanong kahanga-hanga ang impresyon ni Tyr sa dalaga, ngunit anak siya ni Leonardo kahit anong mangyari. Ang babaeng iyon ay isang minamahal na mansana sa mata ni Leonardo. May magandang impresyon si Tyr sa kanyang tiyuhin, si Leonardo. Kaya, nang makatagpo niya ang kanyang anak na babae na may problema sa arena ngayon, malabong umupo si Tyr nang walang ginagawa. Lolo Sean, pupunta ako dyan at titingnan ko. Ma'am. Tumango si Sean, at sabay silang naglakad papunta sa lugar na iyon. Sa sandaling ito, maraming tauhan ni Garth Cheever ang nakapaligid kay Ins at ang iba pa. Si Ins ay likas na mainitin ang ulo, at halatang sinusubukan niyang bumalik sa kanyang taya. Ikinawi niya ang leather whip sa kanyang kamay at nakipaglaban sa mga tauhan ni Garth. Sa kasamaang palad, ang kanyang kakayahan sa pakikipaglaban ay mahina. Hindi siya kalaban ng lalaki ni Garth. Ins, bakit kailangan mong dumaan sa mahirap na paraan? Bakit hindi ka nalang magpalipis ng isang gabi sa akin? Bakit kailangan mong pahirapan ang sarili mo? Hindi nagtagal, nakuha ng dalawa sa mga tauhan ni Garth ang kontrol kay Ins. Lumapit si Garth at hinawakan ang baba ni Ins. Sinabi niya, Ins, sinabi ko na sa iyo iyon. Gusto mong tumaya, at ngayon kailangan mong tanggapin ang pagkatalo. Maaari kang bumalik sa marami pang ibang taya sa Imperial Capital City, ngunit hindi ka na makaka-atres sa akin, Garth Cheever. Ayaw ko sa iyo. Mariing pinandilatan ni Ins si Garth at nagbanta, Garth, kung maglakas loob kang hawakan ako ngayong gabi, hinding-hindi ka pakakawala ng tatay ko. Hahaha. Tumawa ng malakas si Garth. Natalo ka sa pakikipag-away sa akin, at nagtakda ka ng taya. So, paano kung malaman ito ng iyong ama? Wala siyang magagawa sa akin. Sa pagsasabing iyon, mahigpit na niyakap ni Garth si Ins at sinabing, Ins, akin ka ngayong gabi. Mas mabuting maglaro ka at maging masunurin, kung hindi, papahirapan kita. Bitawan mo siya.
Sa sandaling ito, may biglang humawak sa katawan ni Ins at inilayo siya. Nagulat ang lahat. Lumingon si Ins at nakita niya si Tyr na nakatayo sa likod niya. Sa isang iglap, biglang bumangon sa puso ni Ins ang hindi maipaliwanag na pakiramdam ng seguridad. Ikaw yun. Nakatitig si Ins kay Tyr, nagtataka. Hindi niya inasahan na biglang susulpat dito ang lalaking ito na nagparamdam sa kanya ng pag-aalinlangan. Kiddo, who are you that dare to spoil my good deed? Galit na tinitigan ni Garth si Tyr at nagbanta ng masama. Pinsan ko siya, sagot ni Tyr. I don't care who you are, but if you dare to touch a strand of her hair, don't blame me for being unkind to you. Pinsan. Ikinagulat ito ni Garth dahil hindi pa niya narinig si In sa pagkakaroon ng ganoong pinsan. Saan nanggaling ang asong ito? Hindi niya alam ang chalk sa cheese. Ibaba mo siya para sa akin. Isang dagandong ang pinakawalan ni Garth, at ilang lalaki ang agad na sumugod kay Tyr. Hindi nagdalawang isip si Tyr kahit kaunti. Agad siyang pumutok. Sa isang kidlat, binugbog niya ang ilang lalaking iyon ng Garth sa lupa. Saglit na natigilan si Garth. Miyembro ka ng pamilya Alroy. Kailan lumitaw ang formation fighter na tulad mo sa nakababatang henerasyon ng pamilya Alroy? Tinatimad na magpaliwanag si Tyr. Hinailan niya lang ang kamay ni Ins. Sabi ni Tyr, let's go. Let's get out of this place. Tumigil ka nga dyan. Nasusunog si Garth. Malamig niyang sabi, natalo si Ins sa akin sa ring ngayon. Kailangan niya akong samahan kahit isang gabi. Ito ang pastahan niya sa sarili niya. Huwag mong subukang umalis kayong dalawa. Kumunat ang noo ni Tyr at tinanong si Ins, what happened? Walang itinago si Ins at sinabi niya kay Tyr ang lahat. After she finished the story, she added, si Garth ang naunang nanggugulo. Nanalo na si Abel, pero kinuha ni Hannibal si Red Spider. Ulang gagamba. Marahas na nanginig ang puso ni Tyr nang marinig ang mga katagang iyon. Subconsciously, tumingin siya sa octagonal cage. Nakatayo pa rin si Hannibal sa loob ng hola. Hindi pa nawawala ang pamumula ng kanyang mga mata. Ganoon din ang mga umbok na daluyan ng dugo sa kanyang katawan. Nakipag-ugnayan si Tyr sa maraming tao na kumuha ng Red Spider sa Hilaga. Kaya, alam na alam niya kung anong uri ng kakila-kilabot na reaksyon ang magaganap pagkatapos kunin ng isang tao ang Red Spider. Ang paraan ng pagtingin ni Hannibal sa oras na ito ay tiyak na isang reaksyon na maaari lamang mangyari pagkatapos niyang kunin ang Red Spider. Kabanata 1195. Isang savage na pambubugbog. Lumingon si Tyr Summers at sinulyapan si Sean Yarn, na mukhang excited din sa oras na ito. Tumango si Sean kay Tyr. Sa katutubo, alam ni Tyr kung ano ang dapat niyang gawin. Sino ang lalaking iyon? Tinuro ni Tyr si Garth Cheever at nagtanong. Sumagot si Ins Alroy, ang pangalan niya ay Garth. Siya ang direktang linya ng ikatlong henerasyon ng Cheever Imperial Family, ang bunsong apo ni Caesar King, si Andraste Cheever. Oh! Kalmado ang pag-uugali ni Tyr sa ibabaw, ngunit lahat ng uri ng damdamin ay kumukulo sa kanyang puso. Gaya ng inaasahan, ito ay pareho para sa lahat ng mga lugar, para sa mga taong laging nakikipag-hangout sa mga kapantay na katulad ng katayuan. Naging mataas ang katayuan ni Ins bilang isang batang Marchioness ng pamilya Alroy, ngunit mas mataas ang posisyon ni Garth kaysa sa kanya. Hindi pa lubusang naisip ni Tyr ang koneksyon sa pagitan ng mga ugnayan ng mga imperial na pamilya ng Imperial Capital City. Kaya naman hindi niya isiniwalat ang kanyang marahas na panig. Naglakad si Tyr patungo kay Garth at sinabing, talaga, itong pinsan kong ito ay natalo sa iyo. Handa siyang magbayad para sa kanyang pagkatalo. Hahaha, mukhang marunong ka mag-apre favors. Tumawa ng malakas si Garth. Agad namang natigilan si Ins sa gilid, at sinabi niya, Tyr, anong pinagsasabi mo? Hindi pinansin ni Tyr si Ins. Itinuro niya si Hannibal sa octagon cage at sinabing, mukhang makapangyarihan ang lalaking iyon. Dapat ay dating sundalo siya, di ba? Marunong kang magbasa ng kwarto. Tumango si Garth. Paano kung awayin ko siya? Biglang sinabi ni Tyr na ikinatigilan ng lahat. Garth was equally baffled, anak, anong ibig mong sabihin? Pag nanalo ako, ipagpapahinga na natin ang mga bagay ngayon. Kung matalo ako, paano ko hilingin sa pinsan ko na pakasalan ka? Nagulat si Garth, habang si Ins sa gilid ay nagliliyab. Saway niya, Tyr, anong pinagsasabi mo? Sino ka para tawagan ako na ako ay magpapakasal sa taong ito?
Umikot si Tyr at bumulong kay Ins, "You better zip it up if you don't want to be ravaged by this guy tonight." Dala ni Tyr ang isang dominanteng aura sa kanya sa oras na ito. Walang ideya si Ins kung ano ang nasa isip niya na talagang pinasuko siya ng aura nitong si Tyr. Para talaga? Umaasang tanong ni Garth. Pero anak, kung hindi pumayag si Ins dito, you can't call the shot on behalf of her. Garth, kung ang Hannibal mo ay mapapanalo na cousin, papakasalan kita. Talagang pumayag si Ins na gawin ito nang hindi inaasahan. Hahaha, Ins, ikaw na mismo ang nagsabi. Hindi mo na maibabalik ang sinabi mo. Tumawa ng malakas si Garth na para bang nakikita niya ang sarili niyang nanalo sa taya. Sabi niya, hindi lang yan, akin ka na ngayong gabi. Magiging akin ka bawat gabi sa hinaharap. Hahaha, kid, bilasan mo na sa ring ngayon. Hindi na ako makapaghintay sa resulta. Hindi umimik si Tyr bagkus tumalikod siya at naglakad patungo sa octagon cage. Sa pagkakataong ito, si Hannibal na nasa loob ng hola ay nakatitig kay Tyr. Hindi niya masyadong inisip si Tyr dahil sa kanyang palagay, walang pagbabago sa panloob na lakas ng binata sa kanyang katawan. Ang kanyang kakayahan sa pakikipaglaban ay mas mababa kay Abel Alroy ngayon. Gayunpaman, nang tingnan niya ang gwapong mukha ni Tyr, natuwa rin si Hannibal. Sa tingin niya, dapat masarap ang laman ni Tyr. Pumasok si Tyr sa octagon cage at casual na isinara ang pinto sa loob ng cage ng malakas. Pagkapasok ni Tyr ay sinimulan na niyang hamanin si Hannibal. Tama nga. Ang taong ito ay amoy red spider. Medyo nagulat si Tyr na, pagkatapos inumin ni Hannibal ang gamot, naranasan lang niya ang ilang pagbabago sa kanyang katawan. Gayunpaman, matino pa rin siya. Sa madaling salita, ang pulang gagamba na kinuha ni Hannibal ay hindi katulad ng lumitaw sa hilaga. Ang bagay na ito na kinuha niya ay dapat na isang upgraded na bersyon. Bata, tingnan mo lang habang kinakagat ko ang ulo mo. Isang napaka-harsh at kakaibang tawa ang pinakawala ni Hannibal kay Tyr. Pagkatapos, mabilis siyang sumugod kay Tyr. He used the same overbearing fist and blasted it at Tyr. Gayunpaman, mas mabilis si Tyr kaysa kay Abel. Madali niyang naiwasan ang atake ni Hannibal at umikot sa gilid ng karibal niya at sinipa siya. Boom! Napakalaki ni Hannibal, ngunit madali siyang pinaalis ni Tyr. Si Garth at ang iba pa sa labas ng octagon cage ay natulala. Napakalakas. Namula ang mukha ni In sa excitement. Nag-aalala siya noon sa Tyr, pero sa pagkakataong ito, nalaman ni Ins na tila nagbago ng buo ang nararamdaman niya kay Tyr. Sinimulan pa niyang sambahin ng kaunti si Tyr. Mula sa simula ng labanan, si Tyr ay naglunsad ng isang matinding pag-atake sa kanyang kalaban. Si Hannibal ay nagngangalit sa matinding galit habang siya ay umungal, nakatutok sa paligid, at gumawa ng mas galit na pag-atake kay Tyr. Gayunpaman, ang bawat pag-atake niya ay madaling natalo ni Tyr. Hindi nagtagal, nagsimulang ibalik ni Tyr ang pag-atake. Ang kanyang counter-attack ay maihahambing sa isang galit na bagyo, na para bang naglalaro siya ng isang laro ng matinding dogfight. Inihagis ni Tyr sa ere si Hannibal. Pagkatapos, galit niyang inatake si Hannibal gamit ang kanyang mga suntok. Ilang dosenang pag-atake ang sunod-sunod na dumapo sa katawan ni Hannibal, kung saan ang katawan nito ay hindi dumampi sa lupa sa buong panahon. Ang eksena ay nagulat sa lahat sa labas ng hola. Maging si Sean ay nagulat dahil kitang-kita niya na naging mas makapangyarihan si Tyr mula noong huli nilang pagkikita. Ang lakas ng pakikipaglaban ni Tyr ay higit pa sa kanyang imahinasyon. Bang 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 bang. Sa loob ng octagon cage, walang humpay na umalangaw-ngaw ang mapurol na tunog ng pambobomba. Nagpatuloy lang ito at walang magawang lumulutang ang katawan ni Hannibal sa hangin. Ni hindi niya magawang magpakawala ng kaawa-awang hiyaw, lalo pat lumaban. Sa huli, mahigit 20 suntok ang natamo ni Hannibal mula kay Tyr. Nang matapos siya ni Tyr, bumagsak ang katawan ni Hannibal sa lupa. Isang mabangis na hayop kanina ang nakahandusay na ngayon sa lupa, pilit na humihinga. Sa harap ng ganoong kakilakilabot na pinsala, si Hannibal ay nagtamo ng pinsala na maaaring magdulot sa kanya ng baldado kung siya ay nakaligtas. Tagumpay! Pumalakpak si In sa tuwa, alam niyang sa simula pa lang ay makapangyarihan ang kanyang pinsan, ngunit hindi niya inaasahan na ganoon kalakas ito. Si Hannibal, na nagbigay ng magandang palo kay Abel Alroy, ay binugbog ni Tyr na parang isang aso. Malinaw, hindi sila ang mga mandirigma na nagmula sa parehong magnitude. Hindi nagabalang tingnan ni Tyr si Hannibal sa lupa. Paimpol siyang lumabas ng kulungan. Pinsan, ang galing mo.
Hindi napigilan ni Ins ang pananabik na kinikimkim niya sa kaibuturan at mabilis na naglakad patungo kay Tyr. Then, she took his hand and said, "Pinsan Tyr, you are way too strong. You are my idol from today onward." Ha ha ha. Sa harap ng biglaang pagbabago ni Ins, saglit na naramdaman ni Tyr na hindi ito sanay. Gayunpaman, hindi siya nagsalita ng anuman kundi naglakad lamang papunta kay Garth at sinabing, "Natalo ang iyong manlalaban sa laban." Kabanata 1196. Ikaw muli. Sa mismong sandaling ito kinailangan ni Garth Cheever na suriin ng maayos si Tyr Summers. Ang binatang ito ay halos kasing edad niya, ngunit siya ay nagtataglay ng isang nakakatakot na kasanayan sa pakikipaglaban. Kailan lumitaw ang isang makapangyarihang manlalaban na tulad mo sa mga nakababatang henerasyon ng pamilya Alroy? Anak, hindi pa kita nakikita. Saan ka ba nanggaling? Garth, nawala ka. Umalis ka na sa daan ko ngayon din. Lumakad si Ins Alroy sa warpath. Nabalisa si Garth, ngunit wala siyang magagawa tungkol dito. Sa katunayan, natalo si Hannibal Lecter sa laban. Kahit na ang lakas ng ipinagbabawal na sangkap ng Red Spider, siya ay patuloy na mas mababa sa kanyang karibal. Ngayong gabi, nakatakdang bumalik si Garth na may pagkabigo. "Let's go?" Pagmumura ni Garth sa sobrang sama ng loob at tumalikod na para umalis. Young Master Cheever, paano si Hannibal? Nagmamadaling lumapit ang isa sa kanyang mga subordinate at tinanong si Garth. Galit na nagmura si Garth at napamura, useless siya. Ipaalam mo na lang sa staff ng Olympia Arena na bunutin siya at ilibing para sa akin. Pagkasabi niyo ay galit na umalis si Garth kasabay ng malaking grupo ng mga tauhan niya. Pagkaalis ni Garth, tahimik na sinundan siya ni Sean Yarn mula sa likod. "Pinsan Tyr, bakit ang lakas mo?" Hinawakan ni Ins Alroy ang kamay ni Tyr, at nag-aatubili siyang bumitaw. Sabi niya, "Huwag mong isapuso ang mga hindi pagkakaunawaan na nangyari sa bahay ngayon. Pinsan, idol na kita simula ngayon." Napatingin si Tyr habang hinahabol ni Sean si Garth. Hindi siya nagabalang makipagtawaran masyado kay Ins. Tinulak niya ang kamay niya at sinabing, "Ins, kung alam ng tatay mo na pumunta ka rito at gumawa kung ano sa ganitong klaseng lugar, na pumupuste sa isang malaking laro kasama ang iba, tiyak na tuturuan ka niya ng magandang aral. Mas mabuti pang umalis ka na dito dali, umuwi ka na at huwag ka nang bumalik sa arena. You got lucky this time. If there is next time, you will be too far off for God to save you." Biglang lumungkot ang ekspresyon ni Ins. Ang paghanga niya kay Tyr ay tila nawala nang walang bakas sa sandaling ito. Sabi niya, "You know what? Bakit kayong mga lalaki ang humahagulgol na parang babae? Gustong kontrolin ako ng tatay ko. Bakit mo rin ako sinusubukang kontrolin? Hindi ka nakakatuwa. Tinatamad akong kausapin ka." Halatang hindi na itutuloy ni Tyr ang pakikipag-chat kay Ins dahil pumunta siya rito para sa negosyo. Sinundan niya si Sean para sundan si Garth. Sa sandaling iyon, si Garth, na sinundan ng isang grupo ng kanyang mga subordinate, ay humakbang palabas ng arena at tumungo sa helicopter. That Ins got lucky today. Next time, I'll find a more powerful fighter for the bet, malakas na pagmumura ni Garth. Pagkatapos, may naisip siya at inutusan ang isa niyang tauhan sa tabi niya. Sinabi niya, "Dapat kang tumakbo at hanapin mo si Herodes. Ang gamot na ibinigay niya sa akin ay walang silbi. Kung bibigyan niya ako ng ganitong uri ng bawal na gamot sa susunod, mas mabuting mag-ingat siya, kung hindi, babaligtarin ko siya sa kanyang kinatatayuan." Matutupad. Nang pinaandar na ang makina ng helicopter, naglakad si Garth patungo sa sasakyang panghimpapawid. Pagsakay pa lang niya sa eroplano, biglang nakaramdam ng lamig si Garth sa kanyang leeg. Pagkaraan, nakita niya ang isang estranghero na nakaupo sa isang upuan sa helicopter. Ang lalaking iyon ay may hawak na putol na espada sa kanyang kamay. Ang dulo ng sirang espada ay inilagay sa kanyang leeg. "Ikaw, who are you? At sino ka naman?" Nang makita niya si Sean na nakaupo sa helicopter, nagpabalistik si Garth at sinabing, "Bakit ka nakasakay sa eroplano ko? Sino ang nagbigay sa iyo ng Red Spiders?" Walang masyadong sinabi si Sean bagkos ay humabol na lang. Bahagyang lumiit ang mga mata ni Garth. He said chillingly, "What are you talking about? I have no idea what you talking about. Old man, pagod ka na bang mabuhay? How dare you hold the sword against me? Kilala mo ba kung sino ako? Ang lolo ko ay..."
Gayunpaman, bago matapos ni Garth ang pangungusap, naramdaman niyang may humila sa kanya ng malakas mula sa likuran, na hinihila ang kanyang buong katawan palabas. Malakas na bumagsak si Garth sa lupa. Kasabay nito, ang ilang mga lalaking kasama niya ay matagal nang nakipag-usap ng palihim. Ikaw. Bakit ikaw na naman? Sumabog sa galit si Garth. Hindi niya inaasahan na aabot si Tyr sa paghabol sa kanya sa labas ng arena. Nagtaka ito at medyo nagalit sa kanya. Pinalibutan ni Tyr at Sean si Garth sa harap at likod. Malamig na tanong ni Tyr, "The red spider that you asked that boxer to take, where did it came from?" Nagulat si Garth. Nagmamadali siyang umiling at sinabing, "I don't know what are you talking about. I don't even know what the red spider that you are talking about. I suggest you quick release me. Ako ang young master ng Cheever Imperial family, ang lolo ko ay si Caesar King, Andraste Cheever." Boom! Yumuko si Tyr at walang humpay na sinuntok si Garth sa kanyang dibdib. Bagamat ang suntok na ito ay hindi nakamamatay o nakapilayan, sapat na iyon para magdose si Garth ng hindi kapani-pani walang sakit. For a time, naramdaman niya ang sakit ng dibdib niya na hindi na siya makahinga. Ang kanyang noo ay natatakpan ng makapal na butil ng pawis. Aw aw aw. Ikaw. Isa kang patay na karne. You refuse to spill, right? Fine. It's still early tonight anyway. I have plenty of time to make you tell me. Hindi man magaling mag-extract ng confession si Tyr sa pamamagitan ng pagpapahirap, marami siyang natutunan sa grupo ng mga Regal Palace. Inilabas niya ang armor dagger at tinaga ang katawan ni Garth. Pagkatapos, kumuha siya ng isang dakot na sandstone mula sa lupa at sinimulan itong ipahid sa sugat ni Garth. Bilang isang batang master ng imperial na pamilya mula sa Imperial Capital City, hindi pa nakarana si Garth ng ganitong kahindek-hindek na pagpapahirap. Napasigaw siya sa hapdi at sakit ng ilang sandali. Napakasakit ng kanyang sakit. Anong ginagawa mo? Bago pa magpakalakas ng sobra si Tyr kay Garth, hindi na kinaya ng bata. Sumuko siya, "Magsasalita ako. I'll spill it all out." Tumigil sa paggalaw si Tyr at nakangiting nagsalita, "Ang ganda, diba? Kung ibubuga mo lang lahat kanina, hindi mo na kailangang magdusa ng sobrang sakit. Hindi ba? Ito ay Herodes. Ibinente sa akin ni Herodes ang pulang gagamba na iyon. Ngayong gabi, para makuha si Inns, kailangan kong tiyakin na matatalo ni Hannibal si Abel Alroy. Pero, si Abel ang pinakamataas na henyo sa mga batang henerasyon ng pamilyang Alroy. Super galing niya sa pakikipaglaban at makapangyarihan. Si Herodes ang nagpadala ng isang tao na pumunta para sa akin. Sinabi niya na masisiguro niya na mananalo ako ng 100%. Dude, Red Spider was given to me by Herodes on his initiative. I didn't want to get in touch with those things. You can't pin this on me. Ang Red Spider ay isa na ngayong ganap na ipinagbabawal na gamot sa Imperial Capital City. Ang bawat pamilya ng Imperial ay may malinaw na tuntunin na walang sino man ang maaaring hawakan ng Red Spider. O kung hindi, paparusahan sila ng 4 na pamilya ng Imperial. Bagamat si Garth ay direktang inapo ng ikatlong henerasyon ng pamilyang Cheever, pareho rin siyang natatakot na malantad ang kanyang iskandalo. Sino si Herodes? Tanong ni Tyr. Bago pa makasagot si Garth ay sumagot na si Sean sa gilid. Sabi niya, si Herodes ang may-ari ng Olympia Arena. Sa katunayan, ang arena ay may kinalaman sa Red Moon. Mabilis na tumango si Garth at sumagot, tama ang matandang ito. Si Herodes ang may-ari ng Olympia Arena. Siya ang nagbenta sa akin ng Red Spider. Kabanata 1197. Herodes. Lumingon si Tyr Summers para tingnan ang Olympia Arena. Sa ilalim ng napakalaking pabrika na may labas na nagbibigay ng impresyon ng isang inabandunang gusali, tila isang primitive na hayop ang nakahiga doon. Makipag-ugnayan sa Herodes na sinabi mo. Sabihin mo sa kanya na interesado ka pa ring bumili ng Red Spider. Papuntahin mo siya sa iyo, sabi ni Tyr. Ikaw. Bakit may balak kayong dalawa na bumili ng Red Spiders? Tanong ni Garth Cheever. Gawin mo na lang. Sinipa ulit ni Tyr si Garth sa dibdib niya. Sa sandaling ito, labis na kinasusuklaman ni Garth si Tyr na gusto niyang punitin siya mula sa ulo hanggang paa, ngunit sa kasalukuyan, wala siyang ganoong uri ng kakayahan. Sige. Tatawag ako na ang tatawag. Nagmamadaling kinuha ni Garth ang kanyang cellphone at nagdial ng numero ng telepono. Hindi nagtagal, nakakonekta ang numero ng telepono. Isang masakit na boses ang nanggaling sa kabilang dulo ng telepono.
Tanong niya, Young Master Chief, paano ang epekto ng gamot? Walang alinlangan na nagmura si Garth sa kabilang dulo ng telepono. Pinagalitan niya, Herodes. Hindi mo ba sinabi na ginagarantiyahan mo ang isang perpektong panalo para sa laban na iyon sa pamamagitan ng pag-inom ng iyong gamot? Hiniling ko kay Hannibal na gamitin ang iyong gamot, ngunit natalo pa rin siya. Ganun ba? Nagulat si Herodes sa balita sa kabilang dulo ng telepono. Malinaw na nag-aalinlangan siya sa resulta. Tinanong ni Herodes, Young Master Chief, nagbibiro ka ba sa akin? Wala akong masayang oras para makipagbiroan sa iyo. Patuloy ang pagmumura ni Garth, Herodes, I am not giving in. I will ask Ins for another fight. You need to bring that drug to me again. Kung hindi na gumana ulit, mas mabuting mag-ingat ka. Baka ako na lang ang magbabaligtad ng arena mo. Nagmamadaling sinabi ni Herodes, Young Master Chief, dahan-dahan lang. Walang masama sa gamot. Baka masyadong makapangyarihan ang karibal. Tama ba ako? I'll have someone send you the drug again now. I'll make sure that you makukuha mo ang gusto mo. Sige, hihintayin kita dito. Pagkasabi nun ay ibinaba na ni Garth ang telepono. Sabi niya, pare, tumawag na ako gaya ng hiniling mo sa akin. Pwede mo ba akong bitawan ngayon? Pakawalan ka. Kumunat ang noo ni Tyr at sinabing, saan ako kukuha ng gamot pagkatapos kitang bitawan? Kailangan mong maghintay na magkasama tayo dito. Walang ibang choice si Garth kundi ang pumayag sa hiling ni Tyr. Wala pang 10 minuto bago lumabas ang dalawang lalaking nakaitim na suit sa entrance ng Olympia Arena. Sila ang dispatch na ipinadala ni Herodes. Mula sa puntong ito, masasabi ng isa na si Herodes ay hindi ganoon kalayo sa arena. This way? Sigaw ni Garth sa dalawang lalaking iyon sa entrance. Nang makita ng dalawa si Garth doon, agad silang lumapit sa helicopter. Young Master Chief, ito na ang gamot mo. Sinabi ni Kuya Herodes na para ipakita kung gaano siya kalungkot ngayon lang, bibigyan kanya ng 20% discount para sa gamot sa pagkakataong ito. Bago pa makasagot si Garth, sabay na kumilos sina Tyr Summers at Sean Yarn. Sa isang kidlat, ang armor dagger na nasa kamay ni Tyr ay nakalagay na sa lalamunan ng isa sa mga lalaking iyon. Samantala, ang putol na espada sa kamay ni Sean ay nakapatong din sa baywang ng kausap. Anong gusto mo? Parehong nagulat ang mga tauhan ni Herodes habang nakakunot ang noo nila. Dalhin mo kami kay Herodes. Young Master Chief, ano ang ibig mong sabihin dito? Nakakunot ang noo ng isa sa mga tauhan ni Herodes habang nakatitig kay Garth at nagtanong. Garth shrugged somewhat helplessly and answered, sorry, dudes. I don't know what they want to do exactly. Na-hostage din ako. Ilang sandali pa ay nag-react ang dalawang Herodes, gusto pa nilang lumaban, ngunit hindi sila ang kapareha ni Sean at Tyr. Dalhin mo kami kay Herodes, muling hiling ni Tyr. Hindi pwede. Ang isa sa kanila ay tumanggi ng may pagkukunwari. Walang sabi-sabi, tinaga ni Tyr ang lalamunan ng isa gamit ang armor dagger sa kanyang kamay. Hindi ka naman takot sa kamatayan, di ba? Itinulak ni Tyr ang lalaki palayo at sinabi sa kanyang kasamahan, kung hindi ka rin natatakot sa kamatayan, pagbibigyan ko ang iyong hiling na kamatayan. No, no, I'll take you guys there. Kung sa bagay, kahit sinong lalaki ay magiging maluwag sa harap ng kamatayan. Nang makita ng lalaking iyon na walang awang pinatay ni Tyr ang kanyang kasama, hindi na siya naglakas loob na magsalita pa ngunit nagmamadaling tumango. Humph! Ang bait mo naman. Pagkatapos noon, sinundan ni Tyr at Sean ang lalaki ni Herodes papunta sa kanya. Si Garth naman, walang ginawa sa kanya si Tyr. Una sa lahat, apo siya ni Andraste Chiver. Hindi agad siya mapatay ni Tyr. Kung gagawin niya ito, magdudulot ito ng malaking kapahamakan. Gayun din, si Garth ay nakagawa ng isang pagkakasala sa pamamagitan ng pagbili ng Red Spider ng palihim, kaya hindi siya naglakas loob na maging sanhi ng problema ni Tyr at ng iba pa. Kasabay nito, ang isang maliit na gusali ay matatagpuan halos 4 o 5 kilometro ang layo mula sa Olympia Arena. Mayroong malaking monitoring room sa maliit na gusaling ito sa ikalawang palapag ng lugar. Ang silid ng pagsubaybay ay napuno ng mga screen ng pagsubaybay. Ang bawat screen ay naglalaro ng larawan ng arena. Ang mga kawani na nagtrabaho para sa arena ay dapat na maging maingat sa kung paano sila nagtrabaho. Dapat ay ang maliit na gusaling ito ay punong tanggapan ng Redmond, ngunit ito ay ilang kilometro ang layo mula sa arena. Idinisenyo ito upang kung may gustong manggulo sa arena, maaari silang magpadala ng isang tao doon sa pinakamaikling posibleng panahon.
Kung may gustong hulihin sila, maaari silang mag-bolt sa pinakamaikling panahon. Sa harap ng dingding na puno ng mga screen ay nakatayo ang isang malaking kalbo na lalaki na medyo obese. May hawak siyang tabako at may suot na diamond ring sa kanyang mga daliri. Ang taong ito ay si Herodes, ang boss sa likod ng mga eksena ng Olympia Arena. Boss, ito ang lalaki. Nakapos ang isa sa mga surveillance footage. Itinuro ng isa sa mga subordinate sa likod ni Herodes ang isang octagon cage sa screen at nagsalita. It was the footage of Tyr having a battle with Hannibal inside the cage just now. Sa sandaling ito, ipinakita ng screen na iyon ang katawan ni Tyr. Hindi ko pa nakita ang lalaking ito dati. Tinitigan ni Herodes si Tyr sa screen. Keep play the video. Oo. Nagpatuloy sa pagplay ng video ang kanyang nasasakupan. Nang makita nila ang screen, kung saan sumugod si Tyr para bugbugin ang iniinom na gamot na si Hannibal, nagulat si Herodes at ang kanyang mga tauhan. Paano magiging malakas ang batang ito? Ito ay kakaiba, sagot ng Alipors. Kanina lang, tinawagan kami ni Garth at pinapunta ang mga tauhan namin doon. Ngayon, nawalan na kami ng kontak sa mga tauhan namin. Boss, malamang na aksidente sila. Malamang ang lalaki sa screen na ito ay iniimbestigahan tayo. Ibinaba ni Herodes ang tabako sa kanyang kamay. Biglang naging seryoso ang ekspresyon niya. Aniya, masama ang sitwasyong ito. Kailangan na nating umalis kaagad dito. Ay, ilan sa kanila ang lumabas ng surveillance room. Sa ibabang palapag, ilang itim na sasakyan ang naroon, naghihintay sa kanila. Go! Everyone, we have to leave now. Kasabay ng utos ni Herodes, lahat ng tauhan ay tumakbo patungo sa mga sasakyan. Boss, anong nangyayari? Lumapit ang isang lalaki na may Lobo's tail hairstyle at pulang buwan na may tato sa itaas ng kanyang leeg at nalilitong nagtanong. Kabanata 1198. Isang hakbang sa likod. Tiningnan ni Herodes ang tato ng red moon sa leeg ng lalaki. Namula siya sa isang iglap. Mabangis na hinawakan ni Herodes ang leeg ng lalaki at binalaan siya, sa palagay ko ay binalaan na kita noon pa. Mabilis na hinayla ng lalaki ang kanyang kwelyo at nagtanong, Boss, ano ang sitwasyon? Nalantad na ang ating kinalalagyan. Kailangan nating magmadali at umalis sa lugar na ito. Isang bakas ng kasamaan ang sumilay sa mukha ng lalaki. Sinuri niya, sino ang darating? Ilabas natin silang lahat. Umalis na tayo. Mabangis na sinabi ni Herodes, ang pamunuan ay nagbigay ng mahigpit na utos na huwag ng pakialaman ang mga miyembro ng imperial na pamilya. Umalis na tayo. Kailangan nating umalis sa lugar na ito at kalimutan ang Olympia Arena. Roger yan. Sabay-sabay na sumakay ang grupo sa sasakyan at lumabas ng opisina sa pinakamabilis na bilis. Wala pang 5 minuto pagkatapos umalis ang mga taong iyon, dumating na sina Tyr Summers at ang kanyang kaibigan kasama ang kanilang sasakyan. Pagbaba nila ng sasakyan, nakita nilang walang tao ang lugar. Isang hakbang na lang tayo, nakasimangot na komento ni Tyr, pagkatapos ay kinaladkad niya ang lalaki ni Herodes palabas ng sasakyan at sinabi sa kanya, sabihin mo sa akin, saan nagpunta ang amo mo at ang iba pa. Umiling ang lalaki at sumagot, hindi ko alam. Medyo mababa ang ranggo ko. Wala akong ideya kung saan sila nagpunta. Taga Redmond ba kayo? Umiling ang lalaki noong una, ngunit nang makita niya ang malamig na liwanag mula sa armor dagger sa kamay ni Tyr, ang taong iyon ay tumanggo sa kanyang ulo sa takot. Tanong ulit ni Tyr, saan ang headquarters ng Red Moon? Sino ang namamahala sa Red Moon? Ay, hindi ko alam. Gusto pang magtanong ni Tyr. Gayunpaman, humakbang pasulong si Sean Yarn at tinapos ang buhay ng lalaki sa pamamagitan ng isang slash. Lolo Sean, anong ginagawa mo? Naguguluhang tinitigan ni Tyr si Sean. Sumagot si Sean, ang Red Moon ay isang ganap na salot. Hinding-hindi tayo maaawa sa mga miyembro ng organisasyon. Napakababa ng ranggo ng taong ito sa Red Moon. Hindi na niya maipahayag sa atin ang higit pang impormasyon. Ngayon, magmadali tayong bumalik. Baka dumating ang iyong tiyuhin at ang iba pa. Ang tiyuhin ko. Natigilan si Tyr, ngunit hindi na siya nagtanong pa at bumalik na lang sa sasakyan kasama si Sean. Pagkatapos nito, tumungo sila sa direksyon ng Olympia Arena. Pagdating nila sa arena, dumating na ang member mula sa pamilya Alroy. Sa oras na ito, 12-dosenang mga SUV ang hamarang sa lugar. Sinakop ng mga sasakyang iyon ang paradahan sa labas ng arena. Ang mga grupong iyon ng mga lalaki ay nakasuot ng custom-made Alroy Imperial Family Combat Uniform.
Bawat isa sa kanila ay may mahabang espada na nakasabit sa kanilang baywang. Naglabas ng aura ang kanilang mga katawan na malamig at walang awa. Sa huli, pumasok si Leonardo Alroy sa arena sa ilalim ng saliw ng kanyang mga tauhan. Pagkatapos noon, pinalibutan ng daan-daang miyembro ng Alroy Imperial Family ang buong arena. May mga mandirigma na nakapost sa bawat ilang yarda na nagbabantay sa lugar. Kahit isang lamok ay hindi nakatakas sa ilalim ng mahigpit na seguridad. Second Master, ano ang instruction mo? Lumapit ang isa sa Alroy Family Transcendent Powerhouse at nagtanong. Si Leonardo ay binigyan ng malamig na sulyap sa arena na iyon at nagtanong, dalhin ang lahat sa loob ng arena sa patag na lupa sa labas. Suriin silang lahat isa-isa, ilayo ang sinumang may kaugnayan kay Redmoon para mag-imbestiga pa. Roger yan. Ang isang malaking bilang ng mga miyembro ng Imperial ng Alroy ay nagsimulang pumasok sa arena. Makalipas ang ilang minuto, tuloy-tuloy ang paglabas ng mga tao sa gusali. Sa sandaling ito, bumaba sina Tyr at Sean sa sasakyan at naglakad patungo kay Leonardo. Sina Tyr at Lolo Sean, sabay na bati ni Leonardo sa dalawa. Tinanong niya, ano ang sitwasyon doon? Napabuntong hininga si Sean at sumagot, nang sumugod kami sa eksena, nagsitakas na ang mga iyon. Leonardo, malamang na walang kabuluhan ang paglalakbay namin ngayong gabi. Mga kampan lang iyon ng arena. Hindi gaano ibig sabihin kahit na nahuli namin sila. Ang lamig ng mukha ni Leonardo. Sinabi niya, ang paghuli sa isang minion ay maaaring hindi gaanong ibig sabihin, ngunit iyon ay isa pang kwento kapag nakahuli tayo ng 10 o 20 minion. Noon pa lang, dumami na ang mga tao sa parking lot sa labas. Ang mga mandirigma ng pamilyang imperial ng Alroy ay nagsimula ng mahigpit na suriin ang mga ito. Sinimulan nila sa pamamagitan ng pagsuri sa ID card ng mga bisita ng arena, tulad ng tagapagpatupad ng batas. Ang mga karapat-dapat na dumaan sa Olympia Arena upang gastusin ang kanilang pera para sa libangan ay maaaring mayaman o maharlika sa Imperial Capital City. Noong una, maraming tao ang sumisigaw sa lugar. Hindi nila nagustuhan ang pakiramdam na tretuhin sila na parang isang bilanggo. Anong gusto ninyong gawin dito? Sino kayong mga tao? Sino kayo para imbestigahan kami? Bitawan mo. Bitawan mo ako. Kilala mo ba kung sino ako? Sa isang lugar na hindi kalayuan doon, sumigaw ang isang medyo may edad na lalaki na malaki ang tiyan. Siya ay maaaring isang bagong mayaman o isang partikular na pinuno mula sa isang organisasyon mula sa hitsura niya. Ang lalaking sumisigaw ng malakas ay agad na nag-trigger ng emosyon ng iba na naruroon. Nagulo ang lugar at medyo nawala ng kontrol. Kumunat ang noo ni Leonardo at mabilis na naglakad papunta sa middle-aged na lalaki. Sumigaw ang lalaking iyon, sino ka? Bakit gusto mo kaming kontrolin? Alam mo ba kung ano ang katayuan ng bawat tao dito sa Imperial Capital City? Nang makita niya si Leonardo na naglalakad palapit sa kanya, hindi na napigilan ng lalaki ang kanyang sarili. Galit na galit pa rin ang itsura niya. Sa katunayan, sa sandaling ito, nakilala ng maraming tao si Leonardo at ang kanyang grupo. Kaya naman, lahat sila ay sinasadyang itinikom ang kanilang mga bibig. Sa kabaligtaran, ang taong ito ay may isang landas na pag-iisip, o siya ay isang kalahating lutong tao, puno ng pagsasalita ngunit kulang sa lakas. Hindi man lang siya kwalipikadong makipag-ugnayan o makilala ang sinuman mula sa imperial na pamilya ng Imperial Capital City. Thud! Walang salita, sinipa ni Leonardo ang lalaki sa lupa ng walang pag-aalinlangan. Nagluwa ang lalaki ng isang subo ng dugo. Hinawakan niya ang tiyan niya na may masakit na ekspresyon, ikaw. Ikaw. Mas mabuting tingnan mo ng malinaw kung sino ako. Casual na naghagis ng token si Leonardo sa kamay ng lalaki. Namutla ang mukha niya nang makita ang salitang Alroy na nakasulat sa token at Imperial Family sa likod nito. Ang Alroy. Alroy Imperial Family. Hindi maipaliwanag ang pagtataka na naramdaman niya. Ang mga taong ito ay miyembro ng pamilyang imperial ng Alroy. Nang iingay iyon ng lalaki, agad na bumagsak ang lugar sa isang nakamamatay na katahimikan. Ang mga nagsisigawan pa ay masunurin at nagtikom ng bibig. Anong biro? Ito ang mga miyembro ng Alroy Imperial Family. Sila ang nangungunang pamilya ng mga pamilya ng kabisera ng imperial. Sino ba naman ang maglalakas loob na manggulo sa harap nila? Malungkot pa rin ang ekspresyon ni Leonardo habang inutusan ng mga tauhan sa paligid niya, ituloy ang investigasyon. Ay! Sa pagkakataong ito, walang nangahas na sumalungat sa inspection.
Ang bawat isa sa kanila ay kumilos na kasing amo ng isang tupa. Ma'am, bakit ka nandito? Sa pagkakataong ito ay biglang sumigaw ang isang miyembro ng pamilya ni Alroy na agad namang nakatawag ng atensyon ni Leonardo. Si Ins Alroy, na nagtago sa gitna ng mga tao, ay tumitig sa alipin ng pamilyang Alroy na ito na may mabangis na ekspresyon. Sabi niya, "Shut up. Shut up now." Kabanata 1199. Pagtulong kay Leonardo Alroy mula sa isang nakakahiyang sitwasyon. Nauna nang umalis si Ins Alroy sa Olympia Arena pagkatapos ng taya kay Garth Cheever. Pagkatapos, naakit siya ng isang tunggalian sa loob ng isa pang octagon na kulungan. Nagpa siya siyang manatili sandali. Nang maglaon, nang malaman niya na ang mga mandirigma mula sa pamilyang Alroy Imperial ay dumating ng biglaan, handa siyang umalis. Gayunpaman, hinaronggan ng mga mandirigmang iyon ang buong arena. Kaya pinalampas niya ang pagkakataong umalis siya sa lugar. Sa oras na ito, sinubukan niyang magtago sa likuran, ayaw niyang matuklasan siya ng kanyang ama. Gayunpaman, sa kalaunan, nakilala siya ng mga miyembro ng pamilya Alroy. Agad na kumunat ang noo ni Leonardo. Hindi niya inaasahan na magpapakita ang kanyang anak sa ganoong lugar na ikinagalit niya ng husto. Matamlay niyang tinignan si Ins. Isang tingin lang mula sa kanya ay nakaramdam na ang dalaga ng lamig sa kanyang gulugod. Sa katunayan, mahal na mahal ni Leonardo ang kanyang anak, ngunit mayroon din siyang mga prinsipyo. Pagbabawalan niya ang kanyang anak na babae na pumunta sa ganitong uri ng lugar. Paanong hindi siya magagalit kapag nakita niya si Ins dito? Karaniwang ipinakita ni Ins ang kanyang kawalang takot, ngunit kapag nagalit ang kanyang ama, natatakot siya sa kanya. Anong ginagawa mo dito? Walang respeto ang galit na Leonardo kay Ins at pinagalitan siya sa publiko. Namula ang mukha ni Ins sa kahihiyan, saglit na hindi niya alam ang isasagot. Sabi niya, "Daddy, how dare you? How dare you na pumunta sa ganitong magulong lugar?" Nagalit si Leonardo. Lumapit ito sa kanya at handa ng sampilan ang kanyang anak. Sa sandaling ito, lumapit si Tyr Summers sa kanya at pinigilan siya. "Tito, hindi pagkakaunawaan ang lahat ng ito." Isang hindi pagkakaunawaan. Natigilan si Leonardo. Si Ins naman sa kabilang side ay naguguluhan na tumingin kay Tyr. Sabi ni Tyr, "Narinig kong binanggit ni Lolo Sean na baka may Red Spider na magpapakita dito ngayong gabi. Kaya, nagplano akong pumunta dito para tingnan, pero dahil hindi kami pamilyar sa lugar na ito, pinakiusapan ko ang aking pinsan na sumama at tulungan kaming suriin ito. You asked her to come over and help you guys with the investigation." "Ma'am." Tumanggaw si Tyr at saka tumitig kay Ins sa gilid. Matalino ang babaeng iyon. She was very responsive as she immediately nodded and said, "Daddy, tama si Bro Tyr. Siya ang nagtanong sa akin na pumunta dito dahil ito ang gathering spot ng top rich second generation sa Imperial Capital City, so gusto niya akong pumunta para tumulong. At, ako ang nakaalam ng Red Spider. Ikaw ang nakaalam nito." "Tama. Si Garth iyon." Nangalahati na si Ins sa kanyang pangungusap, ngunit nagmamadaling sinulyapan siya ni Tyr. Parang may bumukas kay Ins. Dali-dali niyang itinikom ang bibig. Hinailan ni Tyr si Leonardo sa tabi at ibinulong sa kanya, "The Red Spider was found on Garth Cheever. I heard that he is the biological grandson of Caesar King, Andraste Cheever." Garth Cheever. Biglang nagbago ang ekspresyon ni Leonardo. He got into contact with Red Spider. Well, ibinente sa kanya ni Herodes, na siyang boss sa likod ng arena na ito. Malamang na may relasyon ang lalaking iyon kay Redmond. Ano ito? Garth Cheever. Isang mahinang dagandong ang pinakawalan ni Leonardo. Andraste has to come up with a saying for this matter. Pagkasabi noon ay ngumiti si Leonardo at tinapik ang balikat ni Tyr. "Aniya, kiddo, salamat sa pagtulong mo sa akin na makaalis sa sitwasyon ngayon." Tumawa si Tyr. Si Leonardo ay hindi isang walang alam. Siyempre, masasabi niyang sadyang tinutulungan ni Tyr si Ins para makawala. Hindi niya sinasadyang bugbugin ang kanyang anak. Gayunpaman, sa napakaraming tao na naroroon, hindi maaaring umatras si Leonardo dahil sa sitwasyon. Dahil sa katalinuhan ni Tyr, tinulungan niya silang pigilan ang kahihiyan. "No big deal." Nakangiting sagot ni Tyr, "It's destined for us to be able to figure out in the arena today. Kung wala ka ng kailangan sa akin, aalis muna ako. Maari akong tawagan ni Lolo anumang oras kapag dumating siya. Isa pa, susuriin ko ang mga bakas ng Redmond na iyon."
Either way, wala naman akong ibang gagawin sa syudad. Tumango si Leonardo. Tumalikod si Tyr at naglakad papunta kay Sean. Tumakbo si Ins at sinabing, Bro Summers, thank you so me up just now. Saan ka ngayon tumulong? Samahan na kita. I'm heading back to sleep, naiinis na sagot ni Tyr. Ins, dapat mas madalas kang pumunta sa ganitong lugar. Hindi ka magiging ganito kaswert sa lahat ng pagkakataon. At saka, hindi lang ang Alroy Imperial family mo ang powerhouses sa Imperial Capital City. Matalino ang sinabi ni Tyr kay Ins na nakangiti. Tyr kanina. Agad siyang huminto sa pagngiti at sinabing, Tyr, ayaw ko kapag kinakausap mo ako sa ganoong tonong makasarili. Hindi mo ba alam kung paano iiba ang chok sa keso? Haha. Tumawa lang si Tyr at walang pinabulaanan. Pagkatapos, inilabas niya ang susi ng kotse na iyon at ibinalik iyon sa kamay ni Ins. Then, he urged, Girl, you better not drive this kind of car. It goes way too fast. Nag-aalala ako na hindi mo ito mamanage. It's none of your business. Hinawakan ni Ins ang susi ng kotse at tinignan ng masama si Tyr. Halos hating gabi na nang bumalik si Tyr sa hotel. Dahil gabi na, hindi na niya na video call ang asawa. Sa halip, pagkatapos maligo, dumiretso siya sa pagtulog. Si Tyr ay walang ginagawa sa mga susunod na araw. Si Sean Yarn ay hindi nakipag-usap sa kanya, at wala ring balita mula sa pamilya Alroy. Dahil dito, sinamantala ni Tyr ang oras ng paglilibang at pamamasyal sa Imperial Capital City. Marami na siyang nabusitang lugar sa lungsod. Magre-record siya ng video sa bawat site na pinupuntahan niya at ipapadala ito kay Cyrene Summers. Nangako rin siyang dadalhin ang kanyang anak sa Imperial Capital City kapag tapos na siya sa kanyang negosyo. Pinagmasdan ni Tyr ang napakagandang tanawin ng nakamamanghang tanawin sa ibabaw ng isang mataas na gusali noong umagang iyon. Hindi napigilan ng kanyang puso na hindi mapalampas ang makapidyo hiningang kagandahan ng kalikasan. Isang lawin ang lumipad sa ulo ni Tyr at nagpakawala ng mahinang sigaw. Tumangala si Tyr sa lumulutang na lawin. Baka sa mukha niya ang pananabik. Siguro kung ang isang tao ay maaaring magpalaki ng mga pakpak at pumailang lang sa hangin tulad ng lawin na iyon kapag siya ay pumasok sa estado ng transcendence. Habang hinahayaan ni Tyr na lumipad ang kanyang imahinasyon ay biglang tumunog ang kanyang cellphone. Snow, may problema ba? Kinuha ni Tyr ang phone at sabay na tanong. Bro Tyr, may oras ka ba? Magsisimula na tayong mag-shooting ng bago nating pelikula ngayon. Kaya gusto kitang imbitahan na pumunta dito at panoorin akong mag-shoot ng pelikula sa set, sabi ni Snow sa kabilang dulo ng telepono. Manood ng shoot mo. Natigilan si Tyr saglit. Dahil wala naman siyang masyadong gagawin, pumayag siya at nagtanong, nasaan ka? Sa Victoria Street, sagot ni Snow. Ang aming pelikula ay tinatawag na Emerald. Ito ay magiging isang blockbuster fantasy na pelikula batay sa isang 1920s background sa Celestial Empire. Kinoshoot namin ngayon ang eksena sa Victoria Street. Magsisimula kaming mag-shoot ng una sa hapon. Sige, maya-maya lang. Pagkababa ng telepono, bumaba si Tyr mula sa mataas na gusali. Nang maglaon, kumain siya sa isang malapit na restaurant bago siya pumara ng taxi at tinungo ang direksyon ng Victoria Street. Kabanata 1200. Got shot for real. Pagdating ni Tyr Summers sa shooting location, nag-makeup na si Snow Fenner. Sa oras na ito, nakasuot siya ng masikip na black leather suit at naka-ponytail ang kanyang buhok. Siya ay tila magiting at kakilakilabot na humahanga sa iba sa kanyang regal presence. Ibang-iba ang suot ngayon ni Snow sa kanyang nakagawiang estilo, ngunit ito ay kapansin-pansin pa rin. Nang makita niya si Tyr na paparating, lumapit siya sa kanya sa unang pagkakataon. Kuya Tyr, nandito ka na pala. Nakangiting tumango si Tyr. Itong costume mo ay medyo espesyal ngayon. Ano ang iyong karakter para sa pelikula? Ako ay gumaganap ng isang pangunahing tauhang babae noong 1920s. Ang una ay tungkol sa aking karakter na pupunta sa isang misyon na magnakaw ng isang mahiwagang esmeralda mula sa isang simbahan. Ngunit, siya ay nabaril at nawala ang kanyang memorya. Pagkatapos ng insidenteng iyon, siya ay nakipag-romansa sa isang general ng panahon, sagot ni Snow. Si Tyr ay nakinig ng mabuti sa balangkas at nakitang medyo nakakatuwa. Dahil hindi niya masyadong naiintindihan ang tungkol sa mga pelikula, nagpasya siyang itago ang kanyang mga komento sa kanyang sarili.
Nang magsisimula na ang paggawa ng pelikula, umalis si Snow upang maghanda pagkatapos batiin si Tyr. Pagkatapos ay natagpuan niya ang kanyang sarili sa isang medyo tahimik na sulok at pinapanood si Snow na kumikilos mula roon. Kung sa bagay, hindi si Snow ang nag-imbite kay Tyr na bumisita sa set ng pelikula dahil sa kanilang personal na relasyon. Sa halip, ito ay ideya ni Henry Walker. Ang Emerald ay ang unang pelikula na pinondohan ng Autumn Field Media pagkatapos pumasok sa merkado ng Imperial Capital City. Dahil si Tyr ang tunay na boss sa likod ng Autumn Field Media, gusto ni Henry na personal na pumunta si Tyr sa set ng paggawa ng pelikula at tingnan. Ngunit, si Tyr ay hindi eksaktong interesado sa ganitong uri ng bagay. Kaya naman, nang dalhin ni Henry ang direktor ng pelikula at mga executive ng production team para makipagkita kay Tyr, kinumusta lang niya sila. Bandang 2:00 ng hapon opisyal na nagsimula ang pamamaril. Sa isang 1920s style street, lumitaw si Snow sa kanyang itim na damit. Sa likuran niya ay isang malaking grupo ng mga sundalo na may hawak na mahabang baril na bumabaril sa kanya habang hinahabol siya. Ang buong eksena ay tila sasi. Habang si Snow ay itinaas sa hangin sa pamamagitan ng isang wire, natapos niya ang isang serye ng hindi kapani-paniwalang mga eksena sa pakikipaglaban sa ilalim ng gabay ng isang martial arts director. Ang mga fighting scenes ay tila medyo mahirap gawin. Dahil sa sitwasyon, karamihan sa mga artista ay pipiliin ang isang stunt double. Gayunpaman, pinilit ni Snow na gawin ito ng mag-isa. Nasugatan ng iba't ibang bahagi ng kanyang katawan matapos ang away, ngunit nagpumilit pa rin siyang gawin ang kanyang trabaho ng tama. Nakaupo sa rattan chair habang pinagmamasdan si Snow na todo-todo para kunan ang eksena, isang malabong ngiti ang lumitaw sa mukha ni Tyr. Ito talaga ang dahilan kung bakit naging optimistiko sina Tyr at Winifred Zie tungkol kay Snow sa simula. Tanging ang taong tumutugon sa kanilang trabaho at karera ng may dedikasyon ang mag-aani ng mga bunga ng kanilang paggawa. Sa oras na ito, naglabas ng utos ang props team, demolition team, humanda. Then, at the director's cue off, ngayon. Tumalon ang Snow mula sa mga lansangan, na sinusuportahan ng mga wire. Pagkatapos gumawa ng magandang pitik sa hangin, agad siyang lumipad paakyat sa ikalawang palapag ng simbahan. Ang tunog ng mga pagsabog ay nagsimulang umalangaw-ngaw mula sa paligid. Sa isang kisap mata, nakarating na si Snow sa ikalawang palapag ng simbahan. Mga sundalo sa ibaba, magpaputok ng baril. Shoot the heroine, utos ng direktor. Sa kalye, isang hanay ng mga sundalo ang nagtaas ng mga prop gun sa kanilang mga kamay at pinaputukan si Snow. Bang bang bang! Sa sunod-sunod na putok ng baril, sumabog ang isang bag ng dugo sa katawan ni Snow. Napaungol siya sa sakit, nagpakawala ng iyak, at gamulong pababa mula sa ikalawang palapag. Perfecto, napakadakila nito. Sa panunood ng performance ni Snow sa screen, hindi napigilan ng direktor na pumalakpak at purihin ang aktres, ang galing ni Miss Snow sa pag-arte. Napaka-perpekto ng ekspresyon niya noong kinunan siya, parang kinunan siya ng totoo. Tinawag ng direktor ang cut na may kasiyahan na nagpapahiwatig na ang paggawa ng pelikula ng eksenang ito ay natapos na. Mga tauhan ng pelikula, bilasan mo at tanggalin ang wire sa katawan ni Miss Snow. Hayaan mo siyang magpahinga ng mabuti. Pambihira ang kanyang pagganap. Sa mga oras na ito, may sensinang pinapanood din ni Tyr ang performance ni Snow. Siya rin, medyo nabigla sa galing niya sa pag-arte. Dahil naranasan na ni Tyr ang pag-ulan ng bala, alam ni Tyr kung ano ang pakiramdam ng mabaril. Pero artista lang si Snow. Sa kabila ng hindi pa niya naranasan noon, lubos niyang naipaliwanag ang pakiramdam ng pagbaril sa kanyang pagganap. Noon lang, biglang sumigaw ng alarma ang isang staff at bumulalas, Miss Snow, ano ang nangyayari sa iyo? Sigaw ng isa pang babae, Arg. Dugo, totoong dugo. Nabaril na talaga si Miss Snow. Ambulansya. Bilasan mo at tumawag ng ambulansya. Ano? Ang buong eksena ay nagyelo ng ilang segundo. Nang makapag-react ang mga taong ito, agad na naging gulo ang eksena. Ang lakas ng tibok ng puso niya, sabay takbo ni Tyr kay Snow. Inalis ng staff ang wire sa katawan ni Snow. May madugong butas sa dibdib ni Snow, kasing puti ng sapin ang kulay ng mukha niya, at wala siyang malay. Snow! Snow! 2 beses na sunod-sunod na tinawag ni Tyr ang kanyang pangalan, ngunit hindi siya sumasagot. Ang set ay nahulog sa isang estado ng kaguluhan habang ang lahat ay nagpanik. Ipadala mo siya sa ospital, utos ni Tyr. Isang tripulante ang nagmaneho ng van.
Binuhat naman ni Tear si Snow sabay lakad papunta sa sasakyan. Block the scene. Walang makakaalis dito. Isa pa, contain lahat ng artistang nagpaputok ng baril kanina, bilin ni Tear bago umalis sa eksena para dalhin si Snow sa ospital. Dahil sa malubhang na sugatan, hindi na nagkamalay si Snow kahit nasa ospital. Hindi nagtagal, maraming senior executive ng Autumn Field Media ang dumaan, at lahat ay pare-parehong nababalisa. Agad na kumuha ang ospital ng isang espesyalista para maoperahan si Snow, at hindi natapos ang operasyon hanggang pasado alas 9 ng gabi. Nang mabuksan ang pinto ng operating room, nagtipon kaagad sina Tear, Lily Zimmerman, at ang iba pa. Doktor, kumusta po ang sitwasyon? Habang siya ay huminga ng mahabang hininga, bakas ng kaligayahan ang bumungad sa mukha ng doktor at ipinaliwanag niya, na wala ng bala ang kanyang puso ng 1 sentimetro, na isang pilak na linang sa hindi magandang sitwasyong ito. Kung magising siya sa loob ng 24 na oras, gagawin niya at maging malayo sa panganib. Kung hindi siya magising, mahihirapan siya. Ang mga tao ay nag-aalala pa rin na may sakit. Doktor, kailangan mong gamutin si Snow. Magbabayad kami, gaano man kalaki ang halaga nito, mapilit na sabi ni Lily. Huwag kang mag-alala. Gagawin namin ang aming makakaya, sagot ng doktor. Pagkatapos ng operasyon, dinala si Snow sa isang ward sa intensive care unit para sa karagdagang pagmamasid. Sa oras na ito, ang ekspresyon ni Tear ay naging sobrang lungkot. Ano ang sitwasyon sa mga tauhan ng pelikula? Tanong ni Tear kay Henry. Pumasok na ang mga pulis para mag-imbestiga. Ang lahat ng mga tauhan ay nakapaloob. May isang taong palihim na pinalitan ang prop gun ng totoong baril. Wala kaming ideya kung sino ang aming nasaktan. Bakit may gagawa nito kay Miss Snow? Sagot ni Henry.